that's the reason why I fell in love with Robin. 'Di ba? Na I saw someone na So, no wonder, Mariel, na talagang tudo support ka kay Ruben Padilla kasi nagdidilulo ka sa pagmamahal. Ganyan talaga ang kapangyarihan ng pagmamahal, Mariel, naiintindihan namin yan. Kasi na-experience din namin yan, di ba? Alam nyo, kung ikaw kasi nagmamahal ka, feeling mo talaga sa partner mo, perfect na. Kahit naubod ng kapangitan pa yan, feeling mo siya na yung pinakamaganda, pinakagwapo sa balat ng lupa na wala na talagang makakapantay sa kanyang kagwapuhan at kagandahan. Ganyan ang kapangyarihan ng pag-ibig, Mariel. So, nagigets namin yan. Kahit nabupols pa yan, parang feeling mo siya yung pinaka-genyo sa balat ng lupa. Ganyan yung pagmamahal, Mariel. Nagigets namin, naintindihan namin yan. Pero alam mo, hindi mo na kasi pwedeng malinis ang pangalan ng asawa mo kahit labhan mo pa yan ng labhan at ibanlawan mo ng ilang beses at lagyan mo ng downy na 10 sachet, hindi talaga iipekto na babango ang pangalan niya. Kasi nakikita ng taong bayan talaga kung ano ang ginagawa nila dyan sa Senado. Ikaw, nagbubulag-bulagan ka lang, bulag ka sa katotohanan kasi syempre love mo. Gets namin yan, ganyan talagang pag-ibig, day. Pero para linisin niyo yung pangalan niya at pabanguhin yung pangalan niya, hindi na yan iepektibo. Wala nang epek yan kahit lagyan mo pa yan ng sandamakmak na pabango, Mariel. Ha? Alam mo, itong si Mariel, pansinin niyo, lumalabas sa social media simula nang naging person of interest ang asawa niya sa pagkawala at pagtakas ni Bato. Ni Bato nga pugante na may kasong crimes against humanity sa ICC. Yung ex ko na senador tinulungan ng isang kriminal para makatakas. Ang sweet nilang dalawa, till death do us part talaga sila. Mapansin mo dito, nandyan din ang nag-i-interview sa kanya si Aimee Mangga, si Alibaba. Ang cute nilang tingnan, dalawang labubo, nag-uusap, dalawang labubo, nag-i-interview. Wow! Ang cute nilang tingnan, diba? Kasi pareha silang nag-aaningan, dalawa. Diba? Nag-aaningan sila, tapos mahiya ka nga, Aimee. Huwag mong ginagamit yung Quran sa kagagahan mo. Bakit kayo mga trising hudas, kayo mahilig, kayong gumamit ng Diyos, gumamit ng Bible verse, gumamit ng Biblia, gumamit ng Quran, gumamit ng Allah? Hindi ba kayo kinakalibutan sa mga pinagsasabi nyo? Alam nyo, kayo nga mga trising hudas, kayo ginagamit nyo ang pangalan ng Diyos, relihiyon. Ginagamit nyo yung relihiyon, pananampalataya at paniniwala ng mga Pilipino. Hindi na yan iipekto. Hindi na talaga iipekto kahit gamitin mo pa ang paniniwala, ang relihiyon. Hindi na yan iipekto. You know why? Kasi gising na yung taong bayan ngayon. Wala nang epek yung mga ganyan na drama-rama nyo. Wala nang iipek yan. Wala nang iipekto pa yan. Ganon. Kasi alam nyo, lalong-lalo na ngayong panahon, mulat na mulat ng Pilipino at gusto na ng Pilipino, ng mga Pilipino ng pagbabago sa bansa natin. Kaya yung mga kadramahan nyo na yan, pinagtatawanan lang kayo. Kaya tigilan nyo na, ha? Tigilan nyo na yung pagiging vloggeres nyo dyan, mga tracing hudas. Kaliwat kanan, nagla-live sila, live selling na lang kayo. Huwag na kayong pumasok sa Senado, mag-live selling na lang kayo. Kasi kayong tracing hudas ngayon, busy kayo kaka-live streaming. Inagawa nyo naman yung mga kababayan natin na nagre-reels. Mga animal na to. Diba? Tigilan nyo na yan, pinagtatawanan lang kayo, nagiging clown lang kayo lalo. Wala nang iipekto, wala nang iipek yan, wala nang ipekto yan, ginagawa nyo. Totoo lang. Ginagawa nyo na lang joke yung sarili nyo, pinagtatawanan lang kayo, pansinin nyo yung mga post nyo dyan. Mababasa nyo naman siguro, mababasa nyo kung gaano kagalit yung taong bayan sa inyo. So, paano kayo nakakasurvive? Palakasan na lang ng loob, pakapala na lang ng mukha. For the sake of power, for the sake of money, sige, fight na lang, okay na. Tigilan nyo na yan. Mahiya-hiya na kayo sa taong bayan, pinagtatawanan lang kayo.